Ito. Parang ang tagal naman people power. Naiinip na kami para naman magaan pa ang pagkakaubos ng pera ng taong bayan. It's very scary. Kasi hindi po naman talaga biglaan yan. May timing po yan. Antay-antayin lang natin. Naiintindihan ko po kayo. Yung inyong galit, yung inyong nadadana sa kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Nauunawaan ko po kayo. Kaya nga po, as much as possible, tumutulong din kami. Kahit dati pa. Kaya nga ba't kasi hindi nyo man lang muna pagbigyan ng Marcos ng isang, wala pa nga 3 months, ingay-ingay nyo na. Tapos sabi, wala pa nga 6 months, wala pa nga 1 year. Naiunawaan po namin kayo. As much as we want to, kaya nga ginigising natin ng taong bayan. Kaya nga po, kasi hanggat hindi po gumagalaw ang mga politiko, hindi gumagalaw ang mamamayan, kasi magkakaparehas yan. Pati ang mga pulis, sundalo, lahat po yan. Marami pong elemento na talagang gagawin ito ng legal. No? So, let's just do our part. No? Kasi hindi talaga mabigla. Hindi basta-basta mabigla. Sige, balik tayo. Na pinupolitika lang ang kanyang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnayan ng mga paratang ng panggagahasa, sapilitang pagtatrabaho at pananakit. Nagbabalik si Mean Los Baños. Hoy! Si Bato, nakapuntos to sa akin. Alam nyo, tayo po ay hindi blind follower. Okay? Tayo po ay talagang tinitingnan ang bawat personalidad. At alam nyo, binabanata ko to si Bato, kahit ito ay lehitimong DDS. Di ba? Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kasi po, ang banateros, ang banateras, hindi po yan panatiko. Pag tama, kailangan pinupuri yan. Pag mali, kahit Duterte pa yan, sabihin natin, mali ka. Binabanata natin to si Bato. Pero gusto ko paninindigan dito ni Bato, Hindi ko po sinasabing iboto nyo siya sa 2025. Hindi. Pero I think, dapat naman natin siyang pasalamatan dito. Diba? Maganda to. Bakit? Nanindigan siya. Kahit hindi miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na... Saglit. Dito may nagsabi, ba't ganon? Sabi ni Joshua. Ba't doon pa kayo sa taong rapist? Mamaya po. Sasagutin natin yan. Pero nasagot ko na po yan mga 100 times. Joshua Morales. Pero pagpasok dun sa topic, mamaya sasagutin ko ulit yan. Okay? Baka pang 101 times ko na sinagot yan. At sinabi, baka bago ka rito sa channel na ito. Ang lalim. Teka muna, kayo na sumagot dito. Ayoko na. Wala pala akong kwenta Ayoko na. Sabi, walang kwenta tong channel na to, kupal ka. Kayo na sumagot, ang lalim ng sinabi, hindi ko kayang sagutin. Ayoko na, wala akong... Sabi yan ni Cion. Ewan ko paano niya i-pronounce yun, wala daw akong kwenta. Ay, kayo na sumagot dito. Ang daming pumapasok na bugok. Maraming nakapasok na bugok. Oy, pakitago nyo yung cellphone nyo. Baka magnanakaw din yan. Baka kampo ng magnanakaw yan. Tago nyo sa cellphone niya, Yung wallet nyo, itago nyo. Okay, tuloy tayo. Napilitan ng magsalita si Senador Ronald De La Rosa tungkol sa mga akusasyong ibinabato laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nangangamoy politika raw ang pagdinig dyan ng komite ni Senadora Risa Ontivero. Totoo naman. Anong nangangamoy politika? Masangsang na po. Trapong-trapo yung galawan ng ano dyan. Trapong-trapo. Yung galawan dyan
ng hearing na yan. Eh, alam na alam. Sus, wag naman tayo maglokohan. Katrapuhan yan. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na pwede nating makukuha dyan? Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Yun, teka muna. Ha? Maganda to sinabi ni ano. So, maganda to sinabi ni Senator Bato. Again, ha? Hindi ko, binanata ko to si Senator Bato, patas putasyo. But this time, nanindigan eh. Alam nyo kung ba't ko gusto to si Senator Bato? Ngayon, ha? Sa ngayon. Okay? Madali po kasing kumampi sa isang tao nang meron kang pakinabang. Etong ginagawa ni Senator Bato, sa tingin ko, this is very risky move. Re-electionist siya. At kailangan niya ng suporta ng administrasyon. Di ba? May mga DDS. Paramdam. Oy, magparamdam naman kayo. Di ba? Bagamat may mga sabi to si Senator Bato, eto ngayong kanyang ginagawa ay maganda. Nanindigan siya, hindi siya naging duwag kahit na re-electionist siya. Oh, maganda, magaling, maganda po yung ano. Tuloy natin. Ano eh. Pat kung may kaso naman ng inihain ang Department of Justice, nahaharap si Kibuloy sa mga akusasyon ng panggagahasa, sapilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Martes nang ipag-utos ng DOJ ang paghahain ng kasong sexual abuse at qualified human trafficking laban kay Kibuloy. Tingin ni De La Rosa, hindi magagawa ng pastor ang paratang, lalo't son of God anya ito. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Okay. Ito. Linawin ko lang po mabuti. Hindi po ako sa reliyon ni Kibuloy. So, pagdating sa reliyon, hindi po ako nag-a-agree sa kanya. Ganun na rin po sa mga Muslim, sa mga Buddhist, iba po ang aking reliyon. Okay? But it doesn't mean na ibang aking reliyon, dapat kong bastusin ang ibang religion. Never ko pong ginawa yan. Yan ang paniwala nila. Kung yan ang paniwala nila, nire-respeto ko sila dyan. Nasa sa kanila yon. Pero iba po kasi yung usapin na sasabihin, bakit? Ganyan. Son of God, sinasabi niya, doon hindi ako naniniwala. Tapos sasabihin, kanina ka sinasabi dito ni bakit kayo nandiyan dyan sa rapist? Tatandaan po natin, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Ito, laging pumasok sa isip ng mga Pilipino. An accused is considered innocent until proven guilty. Sa Tagalog, ang isang tao ay inosente hanggat sa napapatunayan. Hindi napatunayan ni Boying Remulla na gaya na sabi niya, hindi napatunayan ni Ontiveros, hindi napatunayan ng kung sinong galit sa kanya dyan ng mga politiko, kung hindi napatunayan mismo sa korte ng bansang Pilipinas. So ngayon, inosente po si Kibuloy. Huwag niyong kakalimutan. Kasi alam nyo, kaya ako merong puso sa ganito. Naging biktima po ako ng chismis. Madali kasi magbintang sa tao. Diba? Pag galit sila sa'yo, bubutasan ka talaga. Ang problema dito, mapanghusga ang taong bayan. Let's just be fair. Kaya nga ang sabi itong vlogger na ito, sinasabi, meron ako narinig, yung na-recruit ng mga nagbabayad ng vloggers, na-recruit ito. Ang punto niya, bakit hindi nyo ba ipahuli yan? Diba? Bakit hindi sumunod sa batas?
rapist eh. Ganyan-ganyan. Hindi po. Hindi naman po namin inaawat na siya ay hulihin kung siya ay napatunayan talaga. Ang problema lang, ang ipinagtatanggol namin dito ay due process. Bakit kasi gusto nyong babuyin ang isang tao kaysa ay si Kibuloy o kahit sino pa man, bakit nyo kailangan babuyin diyan? Gawin nyong trial by publicity, ipahiya nyo sa taong bayan. Yan po ang sinasabi ni Senator Bato at yan din ang sinasabi natin dati pa. Hindi namin kinakampihan si Kibuloy, dalahin nyo sa korte. Kasi alam na alam natin ang panig ni Ontiveros. Alam na alam natin ang panig ng Kamara. Paano makakapag imbestiga? Kasi investigasyon lang yan ha. In aid of legislation, gagawa lang ng batas. Hindi yan para sabihin kung may kasalanan si Kibuloy o wala. Ang pinaglalaban namin dito, wag nyo pong kakalimutan. Kahit ako ay magpunta sa dyan sa Prayer Mountain o Garden of ano yan doon. Ang ipinaglalaban namin ay ipaglalaban din namin sa kahit kaninong tao. Ano? Due process. Kathleen Kikuchi, maraming salamat po. Thank you po Kathleen Kikuchi. At alam nyo, isa sa pinaglalaban ko bukod sa due process, kasi si Kibuloy may bayag. Ang mainstream media na duwag. Si Kibuloy anong ginawa? Binigyan ng plataforma si Tatay Digong para magsalita sa gikan sa masa. At yan po ay bayag. Nang dahil doon, iniipit si Kibuloy. Glory Mountain. Ayan, Glory Mountain. Di ba? Hindi ito ano. Ako kasi masuporta lang ako sa ganyan eh. Kasi ang Agos, nakita rin namin yan eh. Itong mga duwag na vloggers, nung umagos, lahat ang views papunta kay Marcos, lahat sila nagpunta ron. Ilan lang ang naiwan at nanindigan. Yan yung mga matatapang. Yung mga duwag, puntahan doon lahat. Madali kasing sumunod sa Agos eh. May andun ng pera, andun ng views. Sa mga politiko naman, andun ng boto, andun ng mandato. Ngayon, nanindigan si Kibuloy. Ayan, yari siya. Kaya, ipinagtatanggol namin, una, yung due process lang. Dalhin nyo sa korte, wala nang problema tayong pag-uusapan. Korte na mag-uhusga dyan. Kaya ayaw namin dyan sa Senado. Pangalawa, nanindigan po kasi si Kibuloy para kay Tatay Digong. Na yung iba, at may kinukuha pang vloggers at nagbabayad pa ng vloggers, di umano, para babuyin si Sara. Gusto nyo yun? Samantalang si Kibuloy, yung saliwa siya sa Agos, nanindigan siya kay Tatay Digong. Sabi ni Pate, bakit sa Senado? Kaya nga, ba't sa Senado? Hindi demanda nyo. Gusto lang mag-ipal-ipal to mga to. Kaya, eto naman, kailangan natin purihin si Senator Bato. Ha? Okay, hindi ibig sabihin susuportahan natin. But sa ginawa niyang ito, may nanindigan, nagkayagbols. Nagkayagbols dito si Senator Bato. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Kinukuha na ng News 5 ang panig ni Senadora Risa Ontiveros na nanguna sa mga pagdinig.